Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Dumating ang oras ng panganganak ni Elizabeth at nagluwal siya ng isang sanggol na lalaki. Nabalitaan ng kanyang mga kapitbahay at mga kamag-anak na siya'y pinagpala ng Panginoon at nakigalak sila sa kanya. Nang 8 araw, dumalo sila sa pagtutuli ng sanggol. Sakarias sana ang ipangangalan sa kanya, gaya ng kanyang ama. Ngunit sinabi ng kanyang ina, hindi, Juan ang ipangangalan sa kanya. Subalit, wala isa man sa inyong mga kamag-anak ang may ganyang pangalan, wika nila. Kaya't hinudyatan nila ang kanyang ama at itinanong kung ano ang ibig niyang itawag sa sanggol. Humingi siya ng masusulatan at sumulat ng ganito, Juan ang kanyang pangalan. At namangha silang lahat. Pagdakay, nakapagsalita siya at nagpuri sa Diyos. Natakot ang lahat ng kanilang kapitbahay. Ano pat naging usap-usapan sa buong kaburulan ng Judea ang mga bagay na ito. Pinakaisip-isip ito ng lahat ng nakaalam at ang kanilang tanong, magiging ano nga kaya ang batang ito? Sapagkat maliwanag na sumasa kanya ang Panginoon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati ang katabi, magandang umaga. Magandang umaga sa mga kapitbahay ko dito. Magandang umaga sa lahat ng mga nasa balcony. Gising pa po ba? Kaway nga'y nasa balcony. Magandang umaga po sa lahat ng nasa orchestra. Magandang umaga. Mga kapitbahay ko ito, magandang umaga po. Sa lahat ng mga nasa barangay na nakakapakinig ng ating banal na misa, sa lahat ng mga nasa tahanan, nagsisimba via online, sa lahat ng nasa abroad, isang magandang araw po sa inyong lahat. Kasama kayo sa aming pagdiriwang ng banal na misa dito sa aming parokya. 8th Misa de Gallo. 8 po ba? Nakawalo kayo? Pakitanong katabi, nakawalo? Ayun lang. Nakawalo? Isa na lang, no? Isa na lang. Bukas, panghuli. At bukas, kapag makukumpleto mo, pwede kang humingi. Pwede kang humiling. Father, ganun ba yon? Opo, ganun yon. Yung hindi ka naman nagnobena, humihingi ka eh. Ikaw pang nagnobena at nakatapos. Pero kung hindi ka nakatapos o hindi mo nakumpleto ang nobena para sa kapanganakan ni Jesus, mamayang gabi magsisimula ang nobena ng ating mahal na Inang Soledad. Simulan mo.
humabol, bumawi. Wala kang dahilan. No? Wala talagang ligtas kay Father. Ano? No? O, kung gusto mong humingi, gusto mong humiling, dahil di mo na kumpleto ang simbang gabi, simulan mo mamayang gabi. Alas 7 ng gabi, simula ng nobena para sa ating mahal na ina. O tuhog na din yon. Simbang gabi na rin yon. No? Ikasyam na simbang gabi. O lahat na, kami na nag-adjust. No? Nagnobena ka na, nagsimbang gabi ka pa. Kaya po iniimbitahan ko pong lahat mamaya para sa paninimula ng ating pagnonobena para sa kapistahan ng ating mahal na inang Soledad. Magiging ano nga kaya ang batang ito? Ito ang tanong ng mga marites na kapitbahay ng mag-asawang Elizabeth at Zacarias. Matapos, isilang at pangalanang Juan ang kanilang anak, na ang ibig sabihin ay mapagpala ang Diyos. Sabihin nyo nga po, mapagpala ang Diyos. Narito sa ating harapan, si Zacarias. Nagulat kasi ang mga kamag-anak at kapitbahay ng pangalanang Juan, ng mag-asawa, ang kanilang anak. Wala kasi ni isa sa kanilang pamilya o angkan ang may pangalang Juan. Maging ang tatay, hindi naman Juan. Kultura kasi noon na ipangalan sa tatay o kamag-anak ang isang anak. Di ba ganon din naman sa atin? Hindi naman malayo. Kaya nga may mga junior sa atin. May junior po ba dito? Wala. Tulog na. Wala. Okay. Wala. O sige po. No, di ba ganon? O, pinapangalan sa magulang o pinagsasamang pangalan ng magulang. O, kaya naman, takang-taka ang mga marites. Ganyan ang mga marites, marunong pa sa buhay ng may buhay. Hindi po ba? O, di ba mas alam nyo? O, ganyan eh. O, yung mga kapitbahay, no, nakikibalita na lang, pati ba naman sa pagpapangalan, marunong pa? Pero maganda naman kasi ang pinagmulan ni Juan. Dahil ang kanyang mga magulang, kung babalikan natin, tapat sa Diyos. Sa kabila ng pagiging baog ni Elizabeth at sa kabila ng kanilang katandaan, sila ay nabiyayaan ng anak. Kaya nga, ang ibig sabihin ng pangalang Juan ay pinagpala ng Diyos o mapagpala ang Diyos. Talaga naman na mapagpala ang Diyos. At pinanindigan ito hindi lang ng mag-asawang Elizabeth at Zacarias, kundi pati ni Juan na kanilang anak. Si Juan namuhay ng mabuti, namuhay bilang pagpapala sa mga tao. Nangaral siya ng pagbabagong buhay at sinikap niyang ihanda ang mga tao bago dumating si Jesus. Tinuruan niya sila na magbagong buhay. Si Juan naging pagpapala sa mga tao. At dito tayo dinadala ng ating pagninilay ngayon sa ating pinagmulan. Sabihin niyo nga po, pinagmulan. San ka ba galing? San po kayo galing? San kayo nagmula? Ano ang inyong pinagmulan? Ito bang buhay ko ngayon ay nagpapakita ng aking pinanggalingan? May ilan sa atin, doktor. Dahil doktor ang mga magulang. Nangyayari yan, hindi po ba? Ako, pari. O, hindi dahil pari yung tatay ko. O, syempre, hindi. Ako'y pari pero mga magulang ko, hindi relihiyoso. Wala akong tiyuhin o wala akong kamag-anak na relihiyoso o pari o madre.
Pero, meron man matagumpay o meron mang pariwara sa buhay o baliktad man, maayos ang pamilya, magulo ang buhay ng anak. O magulo ang pamilya, maayos ang buhay ng anak. Baliktad man o may hindi tugma, isa lang ang sinasabi sa atin. Isa lang ang tinuturo sa atin ng ating pagninilay at ng ating ebanghelyo. Magiging ano kaya ang batang ito? Ito yung magandang tignan sa ating mga sarili. Magiging ano kaya ako? Magiging ano kaya ako? Naalala ko po yung kwento ng isang ina na nakilala ko. Ito, true to life story po ito. Yung mga nauna kong kwento, gawa-gawa ko lang yun. No? Mga kalokohan ko lang po yun. No? Ito, totoo na po ito. Promise. No? Na-meet ko tong isang babae na to at nakwento niya sa akin na late na siyang nagbuntis. No? 10 taon na daw silang nagsasama ng kaniyang asawa, ngunit hindi sila magkaanak. Wala naman daw siyang diferensya. Wala ring diferensya ang kaniyang asawa. Kung kaya't hopeless ang mag-asawa. Kaya nga, nagnobena itong babaeng ito kay Saint Jude. Kilala natin si Saint Jude at tayo ay nagdiriwang o nagnonobena tuwing Huwebes. Alam nyo, sabi niya, makatapos ang 9 na araw ng kanyang pagnanobena, siya'y nagbuntis. Kung kaya't pinangalanan niya ang kanyang anak na Jude. Jude. Dahil pinanggalingan ni Jude ay ang isang hopeless case. Pinangalanan niyang Jude ang kanyang anak. Ang ganda, no? Ang ganda ng kwento kung paano naging mabuti sa kanila ang Diyos. Kung paano naging mabuti sa kanya ang Diyos. Kung kaya't ang sarap hiramin yung tanong ng mga marites noong panahong siya'y nanganak. No? Magiging ano kaya ang batang ito? Pero alam nyo, matapos niyang mangibang bansa, matapos niyang magtrabaho sa Middle East, ngayon, yung ina, hindi na Katoliko. Nagulat ako Hindi na Katoliko. Anong nangyari? Naging ano yung nanay? Bakit nakalimot? Paano nakalimot? Paano mo malilimot ang kabutihan ng Diyos? Gayong araw-araw kang papaalalahanan sa pamamagitan ng iyong anak na pinangalanan mo pang Jude, na noon hopeless case, at bigla kang nabiyayaan. Paanong nangyaring nakalimutan mo ang Diyos? Mga kapatid, ang pagdiriwang na ito ay panawagan sa atin para ayusin ang mga nasirang magmula nung tayo'y magsimula. Hindi naman perpekto ang ating pamilya. May iba, mayaman. Pero ngayon, medyo naghirap. Meron naman, mahirap nagsimula, ngayon, mayaman na. Wala doon ang tanong. Ang tanong, magiging ano kaya ako? Magiging ano kaya tayo? Yung dating mayaman na naghirap, naging ano kaya siya? O yung dating mahirap na yumaman, naging ano kaya siya? Yung dating palakad-lakad lang dyan, pakaway-kaway, no? Tapos naging barangay official, naging ano kaya? Yung dating hindi ka naman kilala at sumikat ngayon, naging ano kaya? O yung dating sikat noon, nalaos ngayon, naging ano kaya? Ito yung magandang imbitasyon sa atin. Wala sa ating pinagmulan ang ating magiging kasinuhan. Nasa sarili mong
pagpili. Nasa sarili mong pagpili. Si Juan, mula sa pagpapala ng Diyos, tinuloy niya ang pagpapala ng Diyos hanggang huling sandali ng kanyang buhay. Pwede siyang hindi naging pagpapala, pwede siyang naging sumpa, pero pinili niyang maging pagpapala. Dahil anumang mali na ating nagawa, anumang sama ng ating pinagmulan, lagi nating tatandaan, ang Diyos ay mapagpala. Kung kaya't walang dahilan para hindi magbago. At kung mabuti man ang sinimulan, lalong walang dahilan para ang buhay ay masira. Amen? Amen.